Sa ibang balita, iba't ibang intervention mula sa Department of Agriculture Region 10 at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang natanggap ng Farmers Cooperatives Association. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching at turnover ng agricultural support para sa mga magsasaka ng probinsya ng Misamis Oriental at mga kalapit na lugar dito sa Balingasag, Misamis Oriental. Nakatanggap ng iba't ibang interventions mula sa Department of Agriculture o DA Region 10 at Philippine Central for Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec, ang mga Farmers Cooperatives Association o FCAs. Kasali sa big ticket project support ang konstruksyon ng Mapulog-Tuburan Farm-to-Market Road na nagkakahalaga ng 90.8 million pesos. Dalawang pasilidad din ang nai-turnover upang magamit ng mga magsasaka sa lugar. Una ay ang Rice Processing System 2 facility. Inaasahan na mapapalakas nito ang sektor ng palay sa rehiyon sa tulong na rin ng pag-a-award ng rice farming technologies ng DA PhilMec sa ilalim ng kanilang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagkakahalaga ng 78.1 million pesos. Ang nasabing pasilidad ay may isang unit ng multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers na siyang makakapagpalago ng productivity at efficiency ng mga magsasaka. Maliban sa nasabing proyekto ay pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ceremony ng 350 million pesos integrated coconut processing facility. Dahil hindi biro ang pag-establish ng the first integrated coconut processing facility in the country na lahat ay pinoprocess from husk, shell, water, flour, skim milk, virgin coconut oil. Yun po ang mga raw materials for food industry and non-food industry sa Region 10. Ayon sa Pangulo, ang nasabing proyekto at pasilidad ay isang importanteng hakbang upang mapalago ang agrikultura, lalo na sa palay at niyog. Siniguro rin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay may pagpapatuloy ang nasabing paglago. Papalakasin at susuportahan din ng Presidente ang anumang proyekto ng lokal na pamahalaan na magpapaunlad palalo sa produkto ng kanilang lugar. Ngayong araw, nagsasama-sama tayo upang maglunsad ng isang napakahalagang hakbang tungo sa mas matatag, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Ang tunay na haligi ng ating lipunan. Maliban sa dalawang pasilidad, ay namigay din ng agricultural machinery, equipment, facilities at iba pang inputs na nagkakahalaga ng 32.2 million pesos. Isa sa nabigyan nito ang asosasyon ni Nelson Tumanglay. Aniya, isang mini chainsaw ang naibigay sa kanila na malaking tulong umano sa pagputol ng mga lumang puno ng kakao. Mabilis ng trabaho, yung pruning at saka yung pagputol ng puno, mas mabilis na. At saka limpyo kasi yung mano-mano medyo hugaw, posible ma-damage, ma-destroy yung importante na balat ng kakao. Baka mamatay na noon. Noong taong 2023, pangalawa ang Misamis Oriental sa may pinakamaunlad na agrikultura sa Region 10. At ngayon, sa pamamagitan ng mga proyekto at pasilidad, ay umaasa ang Pangulo na mas lalago pa ang nasabing lugar. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.